Pangarap ni Emil na makapagtrabaho sa bansang Japan. Mula nang bata pa lamang siya, ay ito na ang kanyang gusto. Kaya naman nag-aral siya ng salitang Nihongo bago makapunta sa naturang bansa. 6 na buwan siyang nagpakahasa sa wika ng Hapones. Sa pagtungtong ng araw na iyon, ay tuluyan naman siyang natuto. Kaya dito na siya naglakad ng visa at pati na rin ang pasaporte niya upang makapag-abroad na siya. Hanggang sa makarating nga siya sa bansang Japan at sa kabutihang palad naman ay nagkaroon naman siya ng trabaho roon. Nagtrabaho si Emil roon bilang isang karpintero. Paspasan ng trabaho subalit meron naman siyang pahinga. Yun ang bagay na nagustuhan niya. Nangungupahan lang rin siya sa isang apartment. Mabuti na lang at kumpleto na ang mga kagamitan ko dito, kaya hindi ko na kailangan pang bumili ng appliances. Wika ni Emil sa sarili. Matapos nito, ay tumawag siya sa kanyang ina na si Aling Mercedes sa Pilipinas. Agad naman itong sinagot ng ginang. Anak, napatawag ka. Kamusta ang buhay sa Japan? Ayos lang po ma. Mahirap ang trabaho pero kakayanin para lamang sa pamilya. Magiliw na tugon ng binata. Ganyan talaga ang realidad ng buhay. Pero kailangan wag sumuko anak ha. Opo ma, hindi talaga ako susuko dahil mag-iipon po ako para makapagpatayo ako ng sariling bahay natin. Nako anak, ang sweet mo naman. Pero wag kang magpapakapagod ng sobra-sobra dyan ha. Dahil mahalaga ang kalusugan. Paalala ni Aling Mercedes. Opo ma, masusunod po. Marami pa silang pinag-usapan at pagkatapos nito ay pinatay na nila ang cellphone. Maya-maya pa ay napabuntong hininga na lamang si Emil habang nagsasabi ng, sana nga ay maging matagumpay ang pakikipagsapalaran ko dito sa Japan. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Dahil dito ay sobra siyang napagod. Ngunit ganoon pa man, ay labis rin naman siyang nagtsatsaga sapagkat malakas ang pakiramdam niya na sa bansang ito siya aangat basta't magsipag lamang siya. Kaya naman iyon nga ang bagay na kanyang ginawa. Samantala, dumating ang isang pagkakataon kung saan ay magpapaibig siya sa isang Haponesa. Hindi naman niya alam kung papaanong dumiskarte sa ganitong klaseng dalaga. Kaya medyo tinatamaan siya ng kanyang pagkatorpe. Paano ba naman kasi, ay unang pagkakataon niya na sumubok na manligaw sa isang hindi kalahi. Kaya noon ay nag-iipon pa siya ng lakas ng loob. Iniling niya sa sarili na sana ay magtagumpay siya. Yun naman ang bagay na ginawa niya nang magkaroon siya ng lakas ng loob. Nilapitan niya ito at saka kinausap sa wikang Nihongo. Siya nga pala, kapitbahay niya ang dalagang ito. Hi, kamusta? Gaano ka na pala katagal nakatira dito? Nakangiti niyang bati dito. 3 years na. Nangungupahan lang ako rito. Napansin ko nga, mag-isa ka nga lang dyan. Teka, nasaan nga palang pamilya mo, miss? Ang usisa ni Emil sa dalaga. Nasa Tokushima pa ang mga magulang ko. Narito lang ako sa Tokyo para magtrabaho. Magiliw nitong tugon sa kanya. Napatango si Emil habang nagsasabi ng, ganun ba? Ang layo pala. Siya nga pala. Ako nga pala si Emil at gusto ko lang na makipagkilala sa'yo. Ikaw, miss, anong pangalan mo? Ako nga pala si Hiromi. Pagpapakilala ng babae at Nihongo pa rin ang gamit nilang salita. Napangiti si Emil habang nagsasabi ng, alam mo Hiromi, noong nasa Pilipinas pa lamang ako, ay tumitingin ako sa Google ng mga pangalan ng Japanese kung ano ang mga kahulugan nito. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo na nangangahulugan ng kagandahan. Maganda ka, Hiromi. Dahil sa inihiyag ng binata, ay napangiti ng matamis ang dalaga. Bolero pala ang karamihan sa mga Pilipino, ha? Hindi nagsabi lang ako ng totoo. Dito na nga nagsimula ang pagkakaibigan nila. Pero nag-uusap lamang sila kapag day off ni Emil. Siya na kasi ang bumabati sa dalaga kapag nakikita niyang pumapasok na ang dalaga sa trabaho. Nakakapag-usap kasi sila kahit konti. Kaya naman nagkaroon sila ng oras sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang panahon na maghayag na ng pag-ibig si Emil para sa dalaga. Nagulat naman si Hiromi sapagkat hindi nito inaasahan na siya ay magtatapat. Pero agad namang nagsabi ang babae na hindi pa ito handa.
Hindi naman nasaktan roon si Emil at nauunawaan niya si Hirumi. Hinawakan niya na lamang ang kamay ng babae at siya ay nagsalita. Handa akong maghintay sa iyo, Hirumi. Basta't sabihin mo lang kung kailan ka pwedeng ligawan. Dahil sa kanyang inihiyag, ay napangiti na lamang sa kanyang dalaga. Kaya naman marami siyang ipinangako rito na magaganda. At sa oras na handa na ito sa usaping pakikipagrelasyon, umaasa naman si Hirumi na palaging magiging mabait sa kanya si Emil. Gusto kasi nito ay yung lalaking may mabuting kalooban, saka hindi barumbado o hindi naman kaya ay basagulero. Yun ang mga katangian na ayaw ng dalaga. Kaya naman ipinangako ni Emil na magiging mabait siya sapagkat ayaw niyang madismaya ang dalaga. Dahil sa nakikitang pag-asa, ay sinisipag naman sa pagtatrabaho ang binata. Gusto niyang magpakitang gilas kay Hirumi. Nang matanggap na nga ni Emil ang kanyang sweldo, ay niyaya niya si Hirumi na lumabas. Kung gusto mo lang naman, Hirumi, para hindi ka naman mabagot dito sa bahay. Pahayag ng binata sa dalaga sa wikang Nihongo. At ano naman ang gagawin natin doon? Baka sa mukha ng dalaga ang pagkahiya, pero ito ay nakangiti. Pupunta tayo sa Shibuya Mall. Magkakape lang naman tayo doon. At dahil nagkataon na day off ni Hirumi ng araw na iyon, ay pumayag na ito sa kagustuhan ng binata. Dahil dito ay masayang-masaya si Emil. Ito kasi ang unang pagkakataon na makakasama niya sa labas ang dalaga. Yun nga ang ginawa nila. Nagkape sila sa coffee shop na matatagpuan sa Shibuya Mall. Hirumi, matagal ko nang gustong sabihin sa ito. Alam ko na hindi trabaho ang dahilan kung bakit ka lumayo sa mga magulang mo. Dahil sa inihiyag ni Emil, ay napabuntong hininga ang dalaga. Ang lakas ng pakiramdam mo ah. Pero oo, yun ang dahilan kung bakit ako lumayo. Bakit? Ano ba ang problema? Husisa ni Emil. Masyado kasing istrikto ang mga magulang ko. Pati ang pag-aasawa ko ay dapat kontrolado pa nila. Alam mo ba, na pinipilit nila ako na magpakasal sa isang puti. Napakunot naman ang noo ni Emil habang nagtatanong ng, bakit? Anong dahilan ng parents mo? Bakit gusto ka nilang makasal sa isang foreigner? Para mapanatili ang pagtakbo ng aming negosyo, Emil. Naniniwala kasi ang mga magulang ko na ang mga lahing puti ay mapepera. May himig na lungkot na pahayag ni Hirumi. So ganun pala, Hirumi. Wala akong pag-asa sa parents mo dahil ordinaryong tao lang ako. Yun ay kung sasagutin mo ko. Pabirong pahayag ni Emil. Oo, Emil. Yun ang isa sa dahilan kung bakit ayaw ko munang makipagrelasyon. Ganun pala. Lumalabas pala na parang nagre-rebelde ka dahil lumayo ka sa inyo. Parang ganun na nga. Pero teka, ikaw, ano naman ang hangarin mo kung bakit ka nagpunta dito sa Japan? Usisa naman ito sa kanya. Gusto ko lang na matulungan ang mga magulang ko at kapatid ko. Mahirap kasi ang buhay namin sa Pinas, kaya't ginagawa ko ito. Ganun ba? Mabuti yan. Para naman kuminhawa rin ang buhay ng mga magulang mo at pati na rin ang mga kapatid mo sa Pilipinas. Napangiti si Emil habang nagsabi ng, himala na yung isang Japanese na gaya mo ay nakakaintindi na dapat rin na tulungan ang pamilya sa Pilipinas. Karamihan kasi dito sa Japan, kahit matanda na, ay kailangan pa rin magtrabaho at wala kang obligasyon na tulungan ang pamilya mo kung ito ay nasa tamang edad na at may kakayanang magtrabaho. Sumang-ayon naman si Hirumi sa kanyang inihiyag, ngunit meron itong paglilinaw sa kanya. Yan ang sinaunang paniniwala ng karamihan sa Japanese, pero hindi naman lahat ganon. Kung wala talagang hanap buhay ang pamilya mo o wala itong mapasukan na trabaho, ay dapat talagang tulungan. Alangan namang hayaan mo na lamang silang maghirap, hindi ba? Yung paniniwala kasi na ganoon ay paniniwala ng mga matatanda. Ngayong bago na ang henerasyon, ay unti-unti na rin nagpapago. Paliwanag ni Hirumi. Siya nga pala, may iba lang ako. Ngayong naubos na natin ang kape at pati na rin ang banana cake. Mag-shopping naman tayo. Pagyaya ni Emil. Nagulat naman doon ang dalaga. Teka, nagtitipid ako, Emil eh. Nako, baka samahan na lamang kita. Ikaw na lamang ang bumili ng para sa'yo. Hindi, bumili ka rin ng para sa'yo. Sagot ko na. Nakangiting pahayag niya. Dahil dito, ay sobrang nagulat ang dalaga. Tumanggi pa ito pero nagpumilit si Emil na tanggapin na ang kanyang alok. Pumunta tayo sa department store. Pumili ka roon ng anong gusto mong damit at pati na rin pabango.
Ako na ang bahalang bumili. Teka, alam kong sahod mo ngayon pero baka naman maubos na ang pera mo niyan. Hindi ba't magpapadala ka pa sa pamilya mo na nasa Pilipinas? Nag-aalalang pahayag ng dalaga sa kanya. At dahil sa ipinakitang kabaitan ni Hiromi, mas lalo siyang nahulog dito. Huwag kang mag-alala dahil malaki naman ang sahod ko. May naitatabi pa naman akong may papadala sa kanila. Talaga lang ha? Maraming salamat, Emil. Walang anuman. Tugon naman ng binata. Yun ang nangyari. Bumili ng sapatos at bag sa Emil. Nagpadagdag na rin siya ng dapat na bilhin ni Hiromi. Kaya naman damit, pabango, bag at pati sapatos ang nabili ng dalaga. Mabuti na lamang ay mura lamang ang bilihin roon. Kaya hindi na naging problema para kay Emil ang mga babayaran. Saka masaya siya na napapaligayan niya ang babae na kanyang tinatangi. Gustong-gusto niyang nakikita itong nakangiti. Pagkatapos nilang mamili, ay naglakad-lakad pa sila sa parke. At makaraan ito ay napagpasya ng umuwi. Paano ba naman kasi ay magagabi na dahil sa naging banding nila ay masayang nahiga si Emil sa kanyang kama. Masasabi niyang naging perpekto ang araw niya kanina. Ang tanging hinihiling niya na lamang na sana'y sagutin na siya ng Haponesa. At kapag nangyari ang pagkakataon na iyon, siya na ata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Paano ba naman kasi, noon pa man ay pangarap niya ng makapangasawa ng Japanese. Ganito kasi ang klase ng babae na kanyang gusto. Pagkatapos ng pagmumuni-muni, ay natulog na nga siya. May pasok pa kasi siya bukas, at siyak na magiging tambak ang kanyang trabaho. Malaki nga magpasahod ang kanilang boss, ngunit pagod-paguran naman sila sa trabaho. Pero gaya ng ipinangako niya sa kanyang ina, kinakailangan niyang magsumikap sa buhay upang makapagpatayo ng sariling bahay nila. Noong panahon kasi nagipit sa buhay, tandang-tanda pa niya na 12 anyos pa lamang siya, ay pinalaya sila ng landlady. Paano ba naman kasi, ay nangungupahan lamang sila noon. Kaya naman ayaw niyang mangyari uli yun. Kaya gusto niya nang magkaroon ng sariling bahay. Kaya kahit pagod na pagod, ay kanyang titiisin para lamang mangyari yun. Kaya naman mapalad siya na nakarating sa Japan. May pag-asa siyang umangat dito samantalang narito rin ang babaeng gusto niya. Sobra talaga siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit ganito ang buhay niya, ay hindi naman siya pinapabayaan ng may kapal. Malapit pa rin sa kanya ang swerte. Kinabukasan gaya ng dati, ay nagtrabaho siya ng mabibigat. Gaya na lamang ng paghahalo ng semento at ang pagbubuhat ng kung ano-anong mabibigat na materyales. Summer pa naman ito sa Japan, kaya naman sobrang init. Akala kasi niya noon ay palaging malamig sa Japan. Pero hindi pala. May pagkakataon pala na umiinit rin dito. Subalit kahit ganito ang kanyang sitwasyon, ay hindi siya nagrereklamo sa trabaho. Paano ba naman kasi? Maraming beses naman ang kanilang break, kaya't maraming beses rin siyang nakakapagpahinga. Ang tanging nagpapalakas na lamang sa kanya, ay kapag tinitignan niya ang litrato ni Hiromi sa kanyang cellphone. Paano ba naman kasi? Ay nag-save siya ng maraming picture nito. Gawa nga ng FB friends sila, ay malaya siyang isave ang mga larawan nito. Napakaganda talaga ng mukha ni Hiromi para kay Emil. Meron itong singkit na mga mata, matangos na ilong, at mapulang mga labi. Kaya naman talagang hindi ito nakakasawang pagmasdan. Sa pagiging abala ni Emil sa pagtitik sa litrato ni Hiromi, sa oras ng kanyang trabaho, nasigawan tuloy siya ng kanilang foreman. Anong tinutunga-tunga mo dyan ha? At bakit nakatingin ka pa sa cellphone mo? Hindi ba't bawal gumamit yan sa trabaho? Ibigay mo nga yan sa akin. Kung hindi ay papatanggal kita sa trabaho. Pagbabanta pa sa kanya ng foreman. Nihongo ang ginamit itong dialekto nang sabihin nito sa kanya yon. Pasensya na po. Hindi na po maulit. Tugon naman ni Emil, habang inaabot dito ang kanyang cellphone. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso ka sa akin ha. Pag-usap tayo. Sambit pa ng kanilang foreman. Napatango naman si Emil. Sa loob-loob niya, ay sana'y mabawi niya ang kanyang cellphone. Bukod sa naroon ang mga larawan ni Hiromi, ay naroon rin ang mahalagang bagay na kanyang pinakatago-tago. Pagkatapos nga ng trabaho, ay dumiretso na siya sa opisina upang kausapin ng foreman. Narito na po ako. Pwede bang makuha na yung cellphone ko? Magalang na pahayag ni Emil. Tinignan naman siya ng seryoso ng lalaki at maya-maya pa ay natawa ito. Hindi ko ibibigay sa iyo yon.
hanggat hindi ka sumasali sa grupo namin. Bakit? Ano po bang grupo nyo? Kabadong tanong niya. Yakuza bata. Kaya kung gusto mong sumali sa grupo namin, ay di ka maalis sa trabaho. Pero kapag ayaw mo, syempre matatanggal ka na. Kaya anong desisyon mo bata? Natahimik si Emil. Maski siya, ay hinihirapan ng magdesisyon. Ngunit sa kabila nito ay nakapagpasya na siya. Hindi po ako sasali, boss. Hindi na mahalaga sa akin kung maalis po ako sa trabaho. Ang akin lang po ay gusto ko lang pong kunin ang cellphone ko, boss. Pagmamakaawa pa ni Emil. Agad naman itong ibinigay sa kanya ng foreman. Pero kinabukasan ay wala na siyang nabalikan pa na trabaho. Sobrang nalungkot ang binata. Daig pa niya ang nabastad sa nangyari. Ang pinoproblema na lamang niya ay kung papaanong makakahanap ng panibagong hanap buhay. Nabanggit naman niya yon kay Hirumi nang magkita sila. Ano pa naman yan? Marami palang gangster dito sa Japan. Kahit natatakot akong makipagkaibigan eh. Mabuti na lamang ay nakatagpo ako ng isang mabait na kaibigan na kaya mo. Grabe naman yung foreman na yun kung makatanggal ng tauhan. Huwag kang mag-alala. Kapag may nalaman akong bakanting trabaho, ay aabisuhan kita kaagad. Sambit ni Hirumi. Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Emil. Talaga ba? Maraming salamat Hirumi ha. Isa kang hulog ng langit para sa akin. Napangiti naman ang babae habang nagsabi ng, Walang anuman yun. Kumaganti lang ako sa kabutihan mo. Siya nga pala, kung nandito lang sana yung mga magulang mo, ay pag-aayusin ko kayo. Para naman wala na kayong tampuhan pa. Maraming salamat sa hangarin mo na magkaayos kami. Pero mahirap yung pinapagawa nila. Ayaw kong magpakasal sa taong hindi ko naman gusto. Napatango naman si Emil habang nagsabi ng, Naunawaan kita. Samantala, isang hapon habang kumakain si Emil ng takoyaki, ay biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya naman kaagad ito at nalaman niya na si Hirumi pala ito. Napabisita ka ata. May sadya ka ba? Halika, tumuli ka. Maraming salamat. Nang makaupo na nga ang dalaga, dito nito inahiyag sa kanya ang sadya. Hindi ba't nabanggit ko sa iyo noong nakaraan na tutulungan kitang makahanap ng trabaho? Meron na akong isasadya sa iyo. Yung kakilala ko kasi na may farm ay naghahanap ng isang tauhan para sa kanilang taniman. Palagay ko ay pwede ka roon. Ano, gusto mo ba? Aabisuhan ko siya kapag gusto mo. Abay, oo naman. Tatanggapin ko yan. Magkano ba ang sahod? Nakangiting tanong ni Emil. Sinabi naman ni Hirumi kung magkano, kaya't nagustuhan ni Emil ang halaga. Mas malaki pa nga ito ng konti kumpara sa construction na napasukan niya noon. Hindi na rin ito masama para sa binata. Lubusan siyang nagpasalamat sa dalaga. Niyaya niya rin itong kumain ng takoyaki na gawa niya. Nang matikman naman ito ang kanyang luto, ay labis itong napahanga sa kanya. Paano man natutunan na magluto ng ganito? Tanong ni Hirumi. Ito ba? Dahil sa Google, sinunod ko lang naman yung ingredients at ang tamang pagluto nito. Dahil sa kanyang iniiyak, ay napahanga ang dalaga sa kanya. Nausisa pa nito kung napamahal siya sa bansang Japan. Sinabi niya naman na oo, dahil nandito ang babaeng kanyang iniibig. Bigla namang natahimik ang babae. Marahil ay alam nito na siya ang tinutukoy. Nagsasabi lang naman ng totoo si Emil, sapagkat ipinangako niya sa sarili na hindi na maglilihim pa ng kanyang nararamdaman. Iyon ay para wala siyang pagsisiyan sa bandang huli. Mas mabuti nang maging totoo siya, kaya naman walang naging ibig si Hirumi sa kanyang sinabi. Sa halip ay napangiti na lamang ito. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na kaagad sa kanya ang dalaga. Kaya naman hindi niya alam kung na-open ba niya ito. Kung talagang ganun nga ang nangyari, ay wala na siyang magagawa kung hindi ang tanggapin ng masaklap na katotohanan na hindi sila magiging magkarelasyon. Pero ganun pa man, ay hindi pa rin naman siya nawawalan ng pag-asa. Gusto niyang mapasagot balang araw ang babae para naman matupad na ang kanyang pangarap. Yun ay walang iba kung hindi ang magkaroon ng girlfriend na gaya ni Hirumi. Tiyak siya na dito siya makakahugot ng inspirasyon. Kapag sinagot siya ni Hirumi, ay may balak rin siya na isama ito sa Pilipinas. Gusto niya rin na ipakilala ito sa kanyang pamilya, kaya ganoon ang hangarin niya kapag naging sila na. Saka dahil unang magiging nobya niya kung sakali si Hirumi, ay talagang iingatan niya ang puso nito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na habang buhay itong paliligayahin.
Kaya naman hindi niya ito sasaktan kahit kailan. Mag-iipon na nga rin siya ng pera para sa oras na nakaharap na niya ang mga magulang nito, kahit papaano ay meron naman siyang mapapatunayan sa buhay. Samantala, dumating na ang pagkakataon na magtatrabaho na siya sa farm. Paano ba naman kasi, ay agad na siyang pumunta sa tinutukoy ni Hirumi na lugar. Yun ay walang iba kung hindi ang farm, at nakausap niya yung kakilala nito. Mabait ang lalaki, at napagkasundoan nila kung magkano ang sasahurin. Pumayag naman si Emil dahil malaki-laki naman ang kikitain niya kumpara sa dating pinapasukan. Wala siyang ibang ginawa roon kung hindi ang maglagay ng pataba sa mga pananim, pati na rin magpunla at syempre ang mag-alis ng mga ligaw na damo. O hindi naman kaya ay ang magpungkal ng lupa upang magsilbing oxygen ng mga gulay at prutas. Kaya naman lumilipas ang mga araw na naitatawid niya naman ng maayos ang trabaho. Kaya nga lamang ay araw-araw masakit ang katawan niya. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon kung saan ay nalaman ng binata na bumisita ang mga magulang ni Hirumi sa bahay nito. Dito na medyo kinabahan ang binata at syempre ay nag-overthink. Paano nalaman kung sa pilitan ng mga itong ipakasal ang dalaga sa foreigner? Sa pagkakaalam niya kasi, yung mga kultura ng Japanese ay ang magpakasal ang isang babae sa isang lalaki na nireto ng mga magulang, o yung tinatawag na marriage arrangement. Kaya bago pa mangyari yon, kinakailangan niyang harapin ang mga magulang nito. Nangyari ito ng day off niya na. Kusa siyang nagpunta sa tahanan ng babae. Kaya ang nangyari ay natanong siya ni Hirumi kung ano ang kanyang sadya. Ang sabi niya ay gusto niyang kausapin ng mga magulang nito. Ano naman ang sasabihin mo sa kanila, Emil? Magpapaalam lang ako sa kanila na liligawan ka. Rekta ang sambit ng binata. Napailing naman ang dalaga habang nagsabi ng, Huli na ang lahat, Emil. Anong ibig mong sabihin na huli na ang lahat? Kunot na ang tanong ng binata sa dalaga. Naka-arrange marriage na ako para ikasal. Pumayag na ako sa kagustuhan nila dahil may sakit pala sa puso si Mama. Ngayon ko lang nalaman ang patungkol doon. Ang sabi ni Papa, aatakihin raw sa puso si Mama sa oras na hindi ako sumunod sa kagustuhan nila. Ayoko namang mangyari yun, Emil. Matapos itong sabihin, ay biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Hirumi. Ibig sabihin, magpapakasal ka sa isang taong hindi mo naman gusto? May lungkot na himig ni Emil. Sobra siyang nadismaya sa kanyang nalaman. Kulang na lamang ay kumuho na ang kanyang mundo. Sobra siyang nasaktan. Oo, Emil. Kaya kung ako sa'yo ay kalimutan mo na ako. Total hindi naman kita mahal. At kahit hindi ito nangyari kay Mama, ay hindi pa rin kita sasagutin. Ayoko ng taong kagaya mo. Matapos itong sabihin ni Hirumi, ay inilak na nito ang pintuan. Labis na nabigla at nasaktan ng binata sa narinig. Pero ang hindi niya lamang maintindihan ay kung bakit habang sinasabi yan ng babae ay lumuluha ang mga mata nito. Palagay niya ay may nararamdaman ito sa kanya. Ngunit pinipigilan lamang nito ang sarili. Ipapakasal na kasi ito sa isang mayamang lalaki. Kaya nagkaroon ng plano si Emil. Pipilitin na lamang niya na sumama sa kanya si Hirumi, kaya't kinatok niya ang pintuan. Subalit nagulat siya sapagkat hindi ang dalaga ang lumabas. Sa halip ay ang ama at ina nito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong sa kanya ng ina ni Hirumi, sa wikang Nihongo. Ang pangalan ko po ay Emil. Kaibigan po ako ni Hirumi. Naparito po ako para kausapin siya. Tugon naman ni Emil sa wikang Nihongo rin. Hindi na siya mag-i-entertain ng ibang lalaki na gaya mo dahil ikakasal na ang anak ko. May masamang kutob ako sa iyong hayop ka. Teka, mukhang hindi ka Hapon Ano bang nasyonalidad mo? Mukha kang Indonesian. Ang ama ni Hirumi ang nagsalita. Isa po akong Pilipino. May balak po kasi akong manligaw sa anak nyo. Mawalang galang na po sa inyo. Sana naman po ay bigyan niyo po siya ng kalayaan na mamili ng lalaking kanyang mamahalin. Kawawa naman po kasi siya kapag sumama sa isang lalaking alam niya ay hindi siya liligaya. Please po, sana ibigyan niyo po ng kalayaan ang kaibigan ko. Pagmamakaawa pa ni Emil sa dalawa. Bigla namang napikon ang ina ni Hirumi at siya ay nasampal nito. Sino ka ba sa akala mo ha? Kaibigan ka lang pala ng anak namin at bakit ganyan ka makapagsalita? Sa tingin ko, isa kang oportunista.
Gusto mo lang na maging kasintahan ng anak namin at kapag dumating na ang pagkakataon na ikasal na kayo, meron kang pag-asa na maging mamamayan dito sa Japan. Ganyan naman kayong mga Filipino. Manggagamit. May mga lalaki rin pala ng taga-Pilipinas na oportunista. Akala mo ba hindi ko nababalitaan na kayong mga Pinoy, lalo na yung mga babae, ay madalas na mag-asawa ng puti o hindi naman kaya yung mga Hapon para lamang sa pera. Tapos matatanda pa ang pinipili para madaling mamatay. Paano ba naman kasi? Napakahirap ng bansa nyo. At hindi lang yon, marami ring tamad at tumaasa lamang sa gobyerno. At kapag nahihirapan naman sa buhay, ay palaging sinisisi ang gobyerno sa sitwasyon nila. Papaanong hindi magiging mahirap at patay gutom dahil maraming mga batugan sa inyo at mga dugyot pa na kagaya mo. Hindi lang sa katawan, kung hindi pati na rin sa kapaligiran. Labis na nasaktan si Emil sa sampal at sinihiyag sa kanya ng ginang. Ngunit nagawa pa rin niyang mga twiran dito. Mawalang galang na po. Huwag naman po kayong maging racist sa kagaya naming mga Pinoy. Sa kayong sinasabi niyong maraming oportunista. Opo, inaamin ko naman po na totoo yun. Pero huwag niyo naman po sanang lahatin. Alalahanin niyo pong tao rin kami. Wala po sa lahi ang pagiging oportunista kung hindi nasa tao po ito. Ang bawat tao po ay may iba't ibang uri ng ugali. Matulong po kita, tita. Tukuyin niyo po kung anong bansa ang pare-pareho ang ugali. I mean, lahat ay mabubuti at mababait. Hindi ba't wala naman po? Lahat ng nasyonalidad ay merong mabuti. O hindi naman kaya ay may masamang tao. Wala po yun sa lahi. Kaya wag niyo po sanang lahatin. Maniwala po kayo. Malinis po ang intensyon ko kay Hiromi. Nangangatwiran ka pa. Pare-pareho lang naman kayong mga Pinoy. Mga wala kayong kwenta. Mga tamad. Mga maiingay. Mga oportunista. Pati ba naman dito sa Japan ay pakalat-kalat kayo? Lumayas ka na sa harapan ko. Kung ayaw mong masampal kita. Sampit pa sa kanya ng ina ni Hiromi. Nagmamakaawa po ako. Please po, bigyan niyo po ng kalayaang mamili ng mamahalin ng anak niyo. Wala na akong pakialam kung ano man po ang sabihin niyo. Basta po, ay pakinggan niyo lamang po ako. Nakuha pang lumuhod ni Emil at talagang nagmamakaawa siya sa mag-asawa. Ngunit hindi nagustuhan ng ginang ang kanyang ginawa. Lalapitan sana siya nito upang muling sampalin nang biglang napasapo sa dibdib ang ginang. Palagi ni Emil ay nahihirapan itong makahinga. Hindi nga siya nagkamali dahil saglit lamang ay napahando sa ito sa sahig. Ibabangon niya sana ang ginang nang bigla siyang sapakin sa mukha ng ama ni Hiromi. Lumayo ka sa kanyang, hayop kang, mabaho ka. Nang dahil sa iyo ay inatake siya sa puso. Kapag hindi na siya magising ay mapapatay kitang demonyo ka. Dapat sa iyo umuwi na sa basurang bansa ninyo. Pero nagpumilit si Emil na tulungan ng ginang. Pero mga sapak lamang ng lalaki ang nakuha niyang tugon. Kaya hindi na siya nagpumilit pa. At nang dahil sa nangyaring komosyon ay napalabas na ng bahay si Hiromi. Ano pong nangyayari pa? Iyang lalaki na yan, ginalit ng gusto ang mama mo, kahit nawalan ng malay. Malakas ang kutob ko, na inatake siya sa puso dahil sa hayop na... Hindi na natuloy pa ng ama ni Hiromi ang dapat na sabihin, dahil maski ito ay napahawak sa dibdib. Dilat na dilat ang mga mata nito habang nakasapo ang kamay sa dibdib. Maya-maya pa, ay ito naman ngayon ang nawala ng uliran. Tutulungan sana ito ni Emil, ngunit bigla siyang sinigawan ng dalaga. Bakit, Hiromi? Gusto ko lang naman siyang tulungan eh. Umalis ka na sa harapan ko. Kasalanan mo kung bakit ito nangyari sa kanila. Dapat pala hindi na kita kinaibigan pa. Pahama ka lang sa pamilya ko. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi kita mapapatawad. Sinusumpa kita. Galit na pahayag ni Hiromi. Subalit kahit galit ito, ay tumutulo ang luha nito. Batid ni Emil na hindi sinasadya ng babae na sabihin niyon sa kanya. Nadala lamang ito sa nangyari sa mga magulang. Kaya naman ang ginawa niya ay ang umalis sa harapan nito. Mabuti na lamang at merong tumulong sa kanyang ama at pati na rin sa kanyang ina. Mga kalalakihan niyon ang kapitbahay. Kaya dito na lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Hinihiling niya na sana'y walang mangyaring masama sa mga magulang nito. Sana'y maging maayos ang lagay ng mga ito. Kinabukasan, ay nalaman niya sa mga kapitbahay na nag-uusap na naging maayos na rin ang lagay ng mga ito. Ngunit kasalukuyan pa rin naka-confine sa ospital.
Dito na tuluyang nakahinga ng maluwag si Emil. Mabuti na lamang at walang masamang nangyari sa mga magulang ng babaeng minamahal niya. Subalit magmula nang mangyari iyon, dito na naputol ang pagkakaibigan nila. Hindi na kasi siya kinakausap ni Hirumi. Hindi na rin siya nagkakalakas ng loob na lumapit sa dalaga. Patig niya na pagtatabuyan lamang siya nito. Kontento na lamang siya na minamasdan ng palihimang dalaga sa bintana ng inuupahan. Abot tanaw niya kasi ito. Nang makarecover na nga ang mga magulang ni Hirumi, dito na umalis ng inuupahan ng mag-anak. Nabalitaan na lamang ni Emil na ikinasal na sa mayamang lalaki si Hirumi. Nalaman niya iyon sa kapitbahay na may komunikasyon pa rin sa dalaga. Kahit piliting umiti ni Emil at nais baliwalain ang naganap na balita, ay hindi naman niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Sobra siyang nasaktan. Umaasa pa naman siya na may gusto pa rin sa kanya si Hirumi at aatras ito sa kasalan. Pero ilusyon na lamang pala yun. Nahangarap ka lang ng gising, Emil. Yung mga ilusyon na naiisip mo ay para lamang sa isang lalaking gwapo. Ikaw pangit ka naman eh. Kaya huwag ka nang umasa pa na may magkakagusto sa'yo na isang magandang Haponesa. Matawa-tawa ang wika ni Emil sa sarili, pero tumutulo pa rin ang luha sa kanyang mga mata habang umiinom siya ng alak. At para makalimutan niya si Hirumi, ay sinubsob na lamang niya ang sarili sa pagtatrabaho. Kahit mahirap ay tuloy-tuloy lamang siya. Hindi nagtagal, ay nagpaalam siya sa kanyang amo na nais niyang magpatuloy sa pag-aaral. Pinagbigyan naman siya nito, kaya nahati sa 2 ang araw niya. Nagpatuloy lamang siya sa kolegyo. Kaya sa umaga hanggang sa tanghali ay nasa farm siya, samantalang nasa paaralan naman siya tuwing hapon hanggang 6:00 ng gabi. Pero nakaya niya ang senaryo na iyon sa loob ng 4 na taon. Dahil dito ay nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakuha niya ang pinaka-inaasam-asam na diploma. Nagpaalam naman siya ng maayos sa farm na napasukan niya sapagkat mag-a-apply siya sa isang malaking kumpanya. Natanggap naman siya at ginawa naman niya ang the best niya para sa kanyang trabaho. Bumilang lamang ng 5 taon. Sa awa ng Diyos ay nagkaroon na siya ng mataas na posisyon sa kumpanya. Nangyari ito dahil sa hindi matawaran ang pagsusumikap niya. Lumaki rin ng triple ang sweldo niya. Kaya naman nakapagpatayo na siya sa wakas ng sariling bahay sa Japan. At hindi lamang yon. Naasikaso na niya ang kanyang citizenship, kaya legal na siyang maninirahan sa bansa. Naasikaso niya na rin na paggawa ng visa ang kanyang pamilya. Gusto niya na rin kasi na makasama ang mga ito at nangyari nga ang bagay na iyon, kaya't kumpleto na silang naninirahan roon. Naasikaso niya na rin ang citizenship ng mga ito, kaya't wala nang ang problema. Nabalitaan naman ni Emil sa dating mga naging kapitbahay na hindi ayos ang naging relasyon ni Hirumi sa napangasawa nito. Paano ba naman kasi? Mabisyo pala ito at nang bababae pa. Balita pa nga niya ay hinahanap siya ni Hirumi. Ngunit huli na ang lahat para sa babae. Meron na kasing girlfriend si Emil at isa itong Haponesa. Ramdam niya na mahal siya nito at tanggap rin siya ng mga magulang ng dalaga. Pareho pa silang may magandang trabaho. Dito natutunan ni Emil sa buhay na kung nabiguman sa una ay wag na wag mawawala ng pag-asa dahil tiyak na may darating na dobleng swerte sa mga taong nagpapatuloy na gaya niya.